Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jemar. At nung last video ay pinakita ko sa inyo kung paano mag-install ng Java, GTK at IDE. At shinare ko sa inyo kung paano gumawa ng Hello World sa Java. So, in this video naman, pag-uusapan natin about sa variables. What is a variable? Ito ay container for storing a value. Isipin nyo na ang variable ay para siyang garapon. At na-mention ko yung value kanina, ang value ay parehas siya sa peanut butter o kaya ay lagayan ng pera. May dalawang klase ng variables. Ito ang primitive at reference data types. Sa next video ko i-discuss ang reference data type, kaya sa primitive muna tayo. Ang primitive data type ay may 8 data types. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung 8 data types na iyon. Nag-i-store siya ng data o ng value at kaya lang humawak ng isang value. Okay, so ito ang 8 data types. Ito ang byte, short, int, long, float, double, char, at boolean. So mapapansin nyo na mayroong stars sa gilid. Nilagay ko ito kasi lagi natin itong gagamitin throughout sa series na ito. Now na alam nyo ang 8 primitive types. Susunod ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng variable sa Java. Sa unahan, kailangan ilagay ang data type ng variable. Sa example, gagamit tayo ng int o integer. Sunod naman ay maglalagay tayo ng identifier o yung variable name. Sa example, ang nakalagay ay piso. Kapag meron na tayong data type at identifier, may kita ng Java na ang piso ay nakadeclare siya sa variable na kayang humawak ng integer value. Ito ang tinatawag na declaration. Pagkatapos i-declare ang variable, mag-a-assign tayo ng value sa ating variable. Pero bago yun, maglalagay tayo ng equal sign. Ang equal sign ay isa siyang assignment operator. Pagkatapos ng equal sign, ang susunod ay maglalagay o mag-a-assign tayo ng value. Since ang halaga ng piso ay 1, ang ilalagay nating value ay 1. At sa huli, wag nating kakalimutan ang semicolon para makita ng Java na tapos na tayong maglagay ng variable. Now na alam nyo na kung paano maglagay ng variable, kaya pwede na tayong mag-proceed sa ating program. Iisa-isay natin ang bawat data types na pinakita ko kanina. So, unahin natin ang byte. Ang byte, ang ranges ng numbers dito ay mababa. So, ang pwede lang dito sa byte ay yung age natin. So, for example, edad, i-assign natin. So, gawin nating 30. Okay, so nakagawa tayo ng variable. Ngayon naman, palilitawin natin to sa ating program. So, gawin natin, kaysa i-type natin yung system.out.print, type nyo itong sysout. Tapos, pindutin nyo ang control at space. Tanggalin na natin itong ln. At ilagay natin itong edad. So, iraran natin itong program. Pindutin nyo na itong always save. At press OK. So, makikita natin yung result, 30. Tanggalin natin to. Sunod naman ay short. Pagdating sa short, kaya na yung mga up to 5 digits siguro. Pangalan ng variable natin, students. At i-assign natin siya sa 1,500. Papalitan na natin tong edad, gawin na natin tong students. So, i-test natin to. Makikita natin na 1,500. Which is obviously, yung students ay nakaset natin siya sa 1,500. Sunod na data type, type natin int. Since shortcut to, ang tawag dito ay integer. So, kapag sinabing integer, ito ay whole numbers siya. For example, ay 1, 2, 3, 4, 5, and so on. For example, ang name ng variable natin ay pera. Since malaki-laki ang ranges nito. At iset natin siya sa value na 2 billion. Medyo mahirap siyang basahin kasi wala siyang guide. Pwede nyong gawin dito, maglalagay kayo ng underscore. So, gagana pa rin to kahit meron tong underscore. Lagay natin pera dito sa print statement. Lagay natin, i-run natin to. Makikita nyo na 2 billion yung pera. So, ngayon naman, i-change natin to sa 3 billion.
makikita nyo itong red line. Pag sa inyo, yung literal ay out of range. So, babagawin natin to as long. Pero makikita nyo na out of range pa rin siya. So, ano nangyari dito? Kahit sinet natin ito as long, yung pair of the variable, makikita pa rin ng Java na ito ay isang integer pa din. So, ang gagawin lang natin dito sa problem na ito, maglalagay kayo ng L sa dulo. So, pwede rin tayo maglagay ng small l, pero nagmumukha siyang 1, kaya capital L. So, try natin to i-run. So, makikita natin 3 billion ang nakalagay. Okay, ang susunod na data type, ito ay merong mga decimals. So, ilagay natin float. Ang kaya lang ng float na data type hanggang 7 decimal digits. So, for this example, lagay natin grade. Kasi sa grade, makikita natin sa card, lagi siyang 2 decimal places lang. Set natin siya as 99.99. For example, yan yung grade mo. So, mapapansin nyo na merong siyang error dito kasi may red line siya. Okay, so type mismatch. Cannot convert from double to float. Ang ibig sabihin nito, kahit sinet natin siya sa float, itong 99.99, mababasa ng Java na ito ay isang double. Ang solution dito, maglalagay tayo ng F sa dulo. Pwede rin ang small f, pero capital na lang. Babaguhin natin yung pera, gawin nating grade. Run natin. Makikita natin ang 99.99. Same example, pero ilalagay natin double. For example, lagay natin ganyan. Para lagyan ng 8. Okay, so run natin. Okay, so itong itsura niya kapag double. So makikita nyo na kaya niya ang madaming decimal digits. Okay, sunod na data type, ito ang char. Since shortcut to, ang tawag sa char ay character. So, pagdating naman sa character, ang kaya lang niya ay single character o letter. For example, ilagay nating letter as variable name at i-assign natin siya. Kapag tayo maglalagay ng value sa char, kailangan single quote lang ang gagamitin natin. At for example, letter J. So, change natin yung grade, gawin nating letter. Run natin. At makikita nyo sa program, nakalagay ay J. Sa last naman na data type, ito ang Boolean. Ang Boolean naman, ang range lang nito ay true or false. Sa Tagalog, tama o mali. So, for example, lagay natin is click. For example, dito sa is click, sa mga hindi nakakalam, mayroong switch diyan para buksan o patayin ang ilaw. So, kumbaga, pinindot ba natin ang ilaw? Kung gabi, kaya magiging value ay true. Kasi binuksan natin ilaw kasi gabi. Change natin to sa is click. Hira natin ang program. Makikita natin na true. So, kung false, run natin. False ang nakalagay. Mapapansin nyo, merong mga kulay orange dito. Yung false, boolean, static, public. Ang tawag diyan ay reserved keywords. For example, gagamitin natin true as variable name. So, makikita nyo, may red line siya. Pag binasa nyo, the left-hand side of an assignment must be a variable. Ang alam ng Java, itong true, ito ay value. So, hindi siya pwedeng gawing variable. Kung gagamit naman tayo ng int, yung data type as variable name, nakalagay dito ay syntax error on token, int. So, alam na ng Java, yung int ay isang integer. So, hindi siya pwede gamitin as variable name. Okay, merong tinatawag na constant variable. Delete natin to. For example, int. Lagay nating students na lang. For example. At set natin siya as 3,400. Example lang yan. Okay, so balikan natin yung variables. Pagdating sa variables, pwede natin i-change ang value. So, gawin natin students. Lagay natin as 6,000. So, naglagay tayo ng students, panibagong value, 6,000. Kaya mangyayari, yung students, ang output nito, itong 6,000. Makikita natin, yun ang resulta niya. Pag tinanggal natin to, run natin, magiging
3, 4 siya. Paano kung gagawin natin siya as final? For example, final int students. So may makikita na kayong red line dito. Pag hinumber nyo yun, nakalagay, the final local variable students cannot be assigned. So ang ibig sabihin nito, dineclare nating students na variable, isa na siyang constant variable. Pagdating sa constant, hindi na siya pwedeng i-change o kaya hindi na siya pwedeng baguhin. Tanggalin natin to. Ang mga examples ng constants, ito ang pi. Sa pi, may specific siyang value, 3.14. Change natin to as double. Change natin to pi. Nakalagay ay 3.14. Kapag magpapangalan ng constant variable, ang gagawin nyo ay i-all caps nyo siya para masabi na ito ay isang constant variable. Bago matapos ang video, may i-share ako sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung ano ang pwede at bawal sa paglalagay ng pangalan ng variable. Okay, so unahin natin ang tamang naming sa variable. Tinatanggap ng Java ang mga sumusunod. Kailangan ang unang letter ay maliit. Pangalawa, pwede tayong maglagay ng underscore sa unahan. Pangatlo, pwede rin tayong maglagay ng $sign sa unahan. Pang-apat, pwede tayong maglagay ng capital letter sa unahan. At ang huli, pwede tayong maglagay ng number sa dulo. Sunod naman, ito ang mga bawal na gamitin sa pagpapangalan ng variable. Ito yung mga variables na hindi gagana sa Java. So, isa-isay natin. Ang una, hindi tayo pwede maglagay ng number sa unahan. Pangalawa, mapapansin nyo na dalawang words to at meron siyang space sa gitna. So, bawal ang merong space sa kahit saan, hindi ito tatanggapin ng Java. Pangatlo, meron siyang plus sa unahan. Hindi rin pwede ang minus, asterisk, slash, at kahit anong special characters, hindi pwede. At sa huli, hindi rin pwede maglagay ng brackets sa ating variables. Okay, so hanggang dito na lang yung video ko about sa variables and constants. Sa next video, pag-uusapan natin about sa user input at gagamit rin tayo ng strings.